Hello everyone! Welcome back to my channel. Andito po tayo ngayon sa Montfort Bat Cave ng Samar Island. Dito po ay makikita natin ang pinakamalaking bat colony sa buong mundo. Hi! Day tour, 8 to 5 p.m. So, dito po ang reception area nila, guys. So, dito tayo magre-register at magbibigay sila ng orientation about bats. Dito nila tinatanggap ang mga bisita at mga turista. Pagkatapos nating mag-register, ay magbibigay po sila ng orientation about bats. So, meron sila ditong mga posters na nagbibigay kaalaman patungkol sa mga bats or mga paniki. Sa amin kasi, kapag nakakarinig ka ng bats or mga paniki, ay na-associate ito sa mga bad spirits, no? So ngayon, malalaman natin ang katotohanan sa mga buhay ng mga paniki at ano po ang kanilang naitutulong sa atin. CPR bats po. So CPR stands for to serve, protect, and respect bats po. Alright, so by the way, pala this area was entrusted po by the Montfort family since 1900s po. And according to them, may mga bats na rin po talaga dito before but not as much po as we are here right now with approximately number of 1.8 million of bats po. So ito na yung reason kung bakit tayo nanalo sa Guinness World Record and hanggang ngayon po title holder pa rin tayo kasi wala pa rin po nakaka-break ng record natin. And take note, they are more than 2 millions na po sa kayo dahil dumating kayo. So, welcome to the club. No class. So, magtatanong kayo, bakit ba sila dumami ng ganyan? So, ma'am, sir, mga fruit-eating bats talaga, hindi yan sila nag-increase through reproduction nila. Kasi kung doon tayo mag-base, they can produce one baby only in a year lang. Uy. So, yes, one child policy sila ang mga bats natin dito, ma'am, sir. May family planning sila. Diba? So, dumadami talaga halos sila migration, ma'am, sir. Kasi during night time, lumalabas yan sila ng cave para maghanap ng food nila. So yes, sila mismo yung pusang naghahanap po ng pagkain na they can travel around the island across the 7 day going back here naman before sunrise. O diba, Marco, feeding po ang bats. And networking din po yan sila kasi mga ideal places nila are those places na may mga cave and may mga fruits eating bats. So dinadala or sinasabayan nila pabalik dito. So kaya dumadami halos sila sa migration po talaga. So let's talk about the importance of the bats. So, bakit nga ba sila importante sa ating ecosystem? So mga bats natin, sila ating mga seeds dispersal agents and night pollinators po natin ang mga bats. So sa anong paraan ba? So yung mga prutas po na kinakain nila, mga seeds, hindi nila totally dinadigest yan. So ang ginagawa nila, ginapoop or ginaluwa nila yan into different locations naman for another trees to grow. At nag-pollinate din po yan sila ng mga nocturnal flowers. Kabilang na doon ang flowers ni durian. So yes, kasi yung flowers ni durian is also nocturnal yan. And 3 hours lang po nag-bloom during night time lang po talaga. So kaya dito sa Davao region po, one of the reason why we become a durian capital po because of them talaga. Even meron tayong mga artificial fertilizers na ginagamit. Sa mga fruit-eating bats, hindi lang natin sila masyadong napapansin po dahil while nag-pollinate yan sila, while nag-disperse naman po yan sila, tulog tayo sa gabi, diba? Habang hilig-hilig pa. So, alright. Ngayon po dito, isang cave lang ang meron kami dito, Ma'am Hasser. And other connected yan siya with the 5 sinkhole naman with 300 meters long po. So, each hole pala, may mga pangalan din sila according to their gender and their ages po. Take note, yung mga segregations na makikita nyo sa mismong sanctuary ngayon, they are naturally segregated talaga. Ang bats na mismo yung pusang gumagawa nun. Kasi ang mga fruit-eating bats, aside sa may human lifespan yan sila, may human instinct ang ating fruit-eating bats po. So nabubuhay din po yan sila hanggang 30 to 41 years yan sila, ma'am. So, diba? Haba ng lifespan nila doon kasi they only eat fruits na po talaga. And mammals ang ating mga bats. 6 months yan sila nagabuntis, 3 months din po yan sila nagpapa-breastfeed. So, paano ba natin malalaman na lalaki sila or babae na magkamukha mo sila lahat doon? So, malalaman nyo na lalaki ang isang bats because of their scrotum o yung testicles nila between their legs. So, ayun yung mga black lato-lato nila doon, di ba? Para tingnan, no? Pero dalawa lang po talaga yun, ha? Dalawa lang.
Wala naman siguro tatlo kasi pag may tatlo, gifted na tawag doon, di ba? Swerte magiging asawa niya, malaban. Eh, ito din naman si male naman din po. Ayan, di ba? Natin na siya. So si male, kasi female naman, of course, may mammary glands and po yan sila at kanilang sex organ din po. So ayan, di ba? Mas maamo talaga yung mukha ng babae no, kasi lalaki. Kasi talaga yung babae no. Di ba ba? Tuwa-tuwa si Ayan po. So ngayon po, ang gagawin niyo sa mismo sanctuary, viewing from the outside lang po talaga kayo doon ha. Bawal kayong direct na papasok po sa cave. But still, makikita niyo pa rin naman ang 15% na kanilang population doon sa outer part ng cave po. So, thousands of bats pa rin ang makikita niyo sa mismong sanctuary ngayon. So marami pa rin po. And right now, okay lang po ang cameras with flashes po. So very open naman po yung hole doon. Makikita niyo sila clearly doon. Alright, so that's all po. Thank you for listening and thank you for coming, ma'am. So guys, going na tayo sa bat cave nila. Excited na ako na makita ang mga paniki. Bihira lang kasi kami nakakita ng paniki doon sa amin. So, dito pala sa may gilid ay may tinitinda namang mga souvenir items na kung gusto nyong bumili, pwede naman kayong bumili. So, ayan, mga made of pearls. So, napakaganda din ng mga creations nila. Ayan. Dili ma'am, yung 10 piso, tinunaw namin. Ang ganda. Binabari na Okay, so mamaya na, babalikin natin yan. Ang ganda. So, puntahan na natin ang kanilang maternity ward or the mating ward. Ito po ang unang-unang station na ating dadaanan. So, nandito po ang mga female na mga bats at mga male na nagmi-mate. So, nagulat talaga ako guys dahil ang dami-dami palang bats talaga na makikita mo. Dito pa ako nakakita ng ganito kadaming mga paniki. O ayan, yung maitim na yan. Puro paniki po yan. O makikita nyo, lumilipad-lipad sila. So punta naman tayo sa pangalawang cave. Ito ang tinatawag nila na maternity ward. So makikita mo dito yung mga parent na mga bats at ang kanilang mga suckling, no, mga small ones. So nandito po sila nagbubuntis at nanganganak sa kanilang maternity ward. O ayan, may mga lumilipad-lipad pa. So napakadami din nila. Naigagmay no. Naigagmay, nagkumbayot. Ang paniki ma'am, weak na sila o kanin diri na mo. Manang gatling sila kay paghulog, flat na yun. Kaya kung touch down sila sa ground, hindi ka vertical kick eh. Diri ta, sir ma'am, sa training ground. So ako sila nagapakisog lupad. Hala no, nice kay kinapod sila yung mga anak. Maternity nga kuan. Makitaan jud nimo. Stages sa ilahang kuan. Wala, amazing. So na po na siya mga ano diha katong himuog tanghon. Ano? Kwaon. Dili na ginabawal na i-kuha diri man. Preserve natin. So ito naman ang pangatlong cave nila. Ito pala ang tinatawag na training ground. So dito ang mga paniki, ang mga batang paniki ay nagpa-practice po na lumipad. So ayan, makikita mo dyan, lumilipad-lipad yung maliliit na mga paniki, yung mga anak nila. So isang very distinguishing character kapag nasa bat cave ka, no, meron po siyang kakaibang amoy, para siyang ammonia. Yung parang mapanghi po yung mga ihi ng mga bats or mga paniki. So, yun po ang napapansin ko kanina pa sa bawat caves na pinuntahan namin. Ano, amazing kaayo. May kagi-preserve nila ba? Nya ka, unsa man ni sir, gituyo ginig bangag sir or daan jud ning bangag? Daan jud ning bangag. Sir Bong.
Sir Bong, gituyo junig bangag or bangag ni Dan? Natural gini ma'am. Lagi no. Natural gini siya. Mura man itag float ma'am. Adjoining ni. Sa bangag no, natural gini bangag. So, natural pala ang mga opening ng mga caves na ito. Makikita mo dyan, mga libo-libong bats or paniki. Ito pala ay sinuri at binilang na ng mga taga National Geographics. Sa kasalukuyan, ang Montfort Bat Cave ang may pinakamaraming bats sa buong mundo. Ito ay title holder ng pinakamalaking bat colony sa Guinness World of Records simula noong 2006. Ang pagkaon ani nila kanirang mga mansanitas dare. Or any kinds. Putas yun niya. Durian pollinator man sila. Isang beses lang daw manganganak ang paniki sa isang taon. Dumarami lang sila dito dahil sa migration. So ayan, ang dami na nila. Sila sa uwak ma'am. Mali na nagabantay dun eh. Oh, Kingdom na ba yan? Ikaw na mali sa uwak ma'am. Kaya pagkaan sa uwak ma'am. Isali ko sa uwak ana. Kaya sa silong ma'am. Daghan ka din na. Sawa, monitor lizard. naagyud. Kuting naman eh. Oh. Ang uban kaya na yung mga tao nga. Kanang dali ma'am. Daghan siya. Kaya ang sama diba 80K sa kong gingon. Ang uban disturb siya. Ginakuha man na kay adubuhon. Oh, mga on man ang ubanan eh. Ay. Adubo. Oh, dali ma'am. Next. Kani. Sa may naadi asunod. Maraming sa lalaki ni halos ma'am. Wall na yun. Dito naman sa susunod na kuweba ay puro lalaki daw po ang nandirito. Binisita kasi ito ng National Geographics at na-identify nila na mga lalaki po ang nandirito sa kuwebang ito. So, diba amazing? Kahit mga hayop sila, meron po silang order sa kanilang pamumuhay. Namangha talaga ako sa katotohanan na narinig ko about bats. So, it is high time na i-spread ang awareness about sa mga paniki kasi napakalaki pala ng tulong nila sa ating ecosystem. Una po senior ward Yung oh. senior dito ma'am, dagko to ma'am, less lang ilang movement. Anak ba na mga senior, hinay na mo lihok. Ala po din sila ingon ana. Siyempre. So, punta po tayo sa wards ng mga senior citizen. Dito sa kuwebang ito, malalaki po ang mga bats at less na po ang movements kasi matatanda na po ang mga bats natin dito. Tsaka, medyo matapang din po ang fumes na lumalabas sa bat cave ng mga senior bats. No? Dagko mapod na, mostly less to sila movement. Siguro tuyo ko na kayo nakita. Unsa na sila kanang wala lang na sila din ha. They retire na ma'am. Retire na. Oo. They consider themselves as a polyleaf. Ano nice no, gikuan gid preserve gid sa kuan. Ito kayo. Hindi ma'am, makita. Ano tinay mo ma'am? Judith Serbong. Naam, ganda na. Uy, Okay, lang yan. kana din no. Kani ma'am, ako nag-revive ani sa una. Ako nag-supply. Uwi pa sa normal. Mga seniors. Dali ma'am, tanawa dali ma'am. Nay, naa diri ang mga retirees. Ah, retiree. Katok. Ay, usali ka ma'am, optional ka? Doo. Oo. Dagan kaayo ni oy kay laliman ka connecting gud to nga ano okay padong diri. Lapos gina dito sa highway ma'am. Kanina cave. Pero last na ni diri nga bangag. Mo ni ang last na. Gamay o katusa ko malarang dagko. Oh, dako gina sila diri sir. Awang smell o kusog kayo. Fumes. Amazing kaayo no. Maala ni mga pakwa sa So, itong last cave guys ay yung senior ward nila. So, tumatanda din po ang mga bats. So, hanggang 30 to 41 years, no? So, dito naman sa senior ward nila, less lang ang movements ng mga bats. So, malalaki na sila. Tapos, ang panghi-panghi po ng senior ward. So, ayan po ang katotohanan about bats. So, sana naman po ma-spread natin ang katotohanan about sa mga paniki para mawala naman po yung mga maling paniniwala tungkol sa mga paniki.
Magtulong-tulong po tayong protektahan ang mga bats o paniki. Huwag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat po and God bless us all.